Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan mga kababayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng ating bansa, umundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo. Ito po, umpisa na po natin mga tambay. Ito pong ICC, putok na po ito sa balita, sa social media na yung prosecutor po nila na si Karim Khan ay nasasangkot po sa sinasabi pong, nasaan kaya human rights dito, mga tambay? Nasasangkot po ito sa pangmumulestya ng kababaihan, mga katambay. Ibang klase. ICC to, International Criminal Court. Pero siya mismo ang nagkakaproblema po, mga kabayan. Ano po kaya ang aasahan natin sa mga ganitong sinasabing prosecutor? Talagang international, criminal court. Pero pagka sila, mga tambay, ito po, painggan po natin ang mga balita. Pansamantalang nag-leave sa kanyang pwesto si International Criminal Court o ICC Prosecutor Karim Khan sa gitna ng isinasagawang investigasyon sa kanya kaugnay sa issue ng umano'y sexual misconduct. Ayon sa tanggapan ni Khan, naka-leave ang ICC prosecutor hanggang sa matapos ang isinasagawang investigasyon ng UN Office of Internal Oversight Services. Gayunman, nilinaw ng mga abogado ni Khan na wala itong intensyon na bumaba sa pwesto sa gitna ng mga panawagang magbitiw ito upang maingatan ang kredibilidad ng korte at ang tiwala ng mga biktima at publiko. Pansamantalang hahalili sa mga trabahong naiwan ni Khan ang dalawang deputy prosecutors. Nauna nang itinanggi ni Khan ang alegasyong sexual misconduct at iginiit na wala siyang kasalanan. Yan po mga tambay, walang kasalanan ha. Wala raw siya kasalanan. Lalabas naman po sa investigasyon yan mga tambay. Ito yung kanyang sex scandal. Tingnan po natin, lalabas po yan. Ito pa po mga balita sa ibang bansa, mga tambay. Painggan po natin balita sa ibang bansa, yung kanyang sex scandal ni si Karim Khan. International Criminal Court's lead prosecutor Karim Khan has temporarily stepped down until the end of a sexual misconduct investigation into his alleged actions against a junior staff member. Khan informed his staff of his decision amid escalating media reports stating it was to uphold the integrity of the International Criminal Court. Melita Olotenges has the details. Raise your right hand. Karim Khan, the chief prosecutor of the International Criminal Court at The Hague, has announced that he is stepping down temporarily as a United Nations investigation into alleged sexual misconduct nears its conclusion, according to a statement from his office on Friday. In a letter to his staff, Khan explained that he had been keeping his position under constant review and that his decision was informed by the need to protect the integrity of the process. Khan, who was served as ICC prosecutor since 2021, is accused of forcing himself on a female assistant in a New York hotel room in December 2023. The incident is being investigated as part of a broader pattern of alleged inappropriate touching, harassment and forced intercourse by Khan against his accuser. The assistant, a Malaysian lawyer in her 30s, alleges that Khan further forced her into sexual intercourse against her will while on missions in New York, Colombia, Congo, Chad, Paris and at his residence in The Hague. Khan is well known in Kenya for his role in defending President William Ruto at the ICC. Yan po mga tambay. At ito naman po, painggan naman po natin yung pinataw naman pong sanction sa ICC, mga katambay. Napakarami pong ang ICC po, International Court. Akala mo kigagaling at kililinis na korte ang mga prosecutor, mga katambay, pero nasasangkot po saan? Sa sex misconduct, mga katambay. Sex scandal, ibang klase. Ito po, mga katambay. Daan ni United States President Donald Trump ang isang executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC dahil saan niya hindi makatwirang pag-target sa Amerika at Israel. Ang kautusan ay naglalagay ng mga financial at visa restrictions sa mga individual na tumutulong sa investigasyon ng ICC laban sa mga mamamayan ng US o mga kaalyado nito.
Matatandaan noong November 2024, may inilabas na arrest warrant ang ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ng mga di umano'y krimen sa Gaza. Binatikos ng White House ang ICC, sinasabing pinahina ng ICC ang karapatan ng Israel sa pagtatanggol sa sarili habang hindi pinapansin ang mga kilos ng Iran at mga anti-Israel na grupo. Yan, ganyan pong klase ang ICC. Meron po silang tinitingnan at tinititigan, mga katambay. Yan po. Para po silang para po silang may favoritism. Kung may gusto lang po silang atakihin at sinasabing patawan po ng criminal o international, yung sinasabing International Criminal Court daw po sila. Kaya po ang Amerika ay nag-sanction po sa kanila. Kaya may problema na po sa kaperahan yan, mga tambay. Talagang pinarusahan po ng Amerika ang ICC about dyan, mga kabayan. Tapos dito naman po sa kanilang prosecutor na si Karim Khan ay nasasangkot naman po saan? Sa sex scandal, mga katambay. Yung kanyang tapos sasabihin po natin, mga kabayan, sasabihin po ng ICC ay yung paglilitis po rito kay dating Pangulong Duterte. Paano mo pagkakatiwalaan itong International Criminal Court, mga kabayan? At meron pang 2 judge diyan na bias na pinatatanggal din po ng grupo ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, di ba? Meron din po siyang pinatatanggal diyan na judge dahil nga po antimano po nung wala pa siya sa ICC ay nagsasalita na po na hindi maganda sa kanya yung judge na yun yung 2 judge po. Kaya nakita nyo po yung ICC talagang sumasawsaw po talaga sa politika yata, mga tamay. At nagagamit yata ng politika talaga ang ICC. Kaya ito po yung 2 judge na sinasabi po, pinapadisqualified po ng, di ba? Si Judge Reyne Adelaida Sopi Alapini Gansu, saka si Maria del Socorro Flores Liera, yung 2 pong judge na ito, mga kabayan. Kaya po yung ICC na ito, mga tambay, mahirap pong pagkatiwalaan basta-basta. Yan, yung 2 judges po yan. Pinatatanggal din po yan. Dahil nakikitaan po ng bias po yan sa sa gagawing paglilitis po kay dating Pangulong Duterte sa kanya pong yung kanya pong wars against drugs, mga tambay, o war on drugs. Nakita niyo po. Tapos ay yaw-yaw po ng yaw-yaw dito ang human rights dahil nga po marami daw pong biktima yung ginawang pagsugpo sa pulburon o sa droga ng dating Pangulong Duterte. Bakit dito po hindi yumayaw-yaw ang human rights? Dito po, kikan. Wala po kayang yaw-yaw ang human rights dito? Hindi po kaya ito matindi po ito dahil nasasangkot po ito sa skandal ng rape, di ba? Kaya nakikita niyo po yung comparison, Gigil na gigil po sila sa ginawa po na ang bansa natin ay narco-politics na at talagang laganap na po ang pulburon sa ating bansa, mga kabayan. Pero meron po tayong mga ganitong klase na mga judge na maglilitis sa dating Pangulong Duterte na sila mismo, ay merong kaso o merong kakaharaping kaso. Ganon din po sitwasyon, Paglabag din po ito sa karapatan ng kababaihan. Di ba? Nakita niyo po, anong klaseng kredibilidad ang meron itong mga ICC judge, International Criminal Court na ito? Sige nga. Mga bias. Di po ba bias ito? May mga karga-karga. Nagagamit sa politika. Mismong Amerika, di ba? Nagsasabi na ang ICC, may pinapaboran lang. May gusto lang tirahin. May gusto lang kasuhan ng sinasabing yung International Criminal Court daw po sila na maraming paglabag daw po sa pagtsugi. Meron lang po sila pero meron po silang pinoprotektahan din yata. Kaya nga po nagalit ng Amerika diyan. Di ba? Pero tayo po, ibang klase po tayo. Dahil tayo rin po ay namomolitika. Sobra rin pong nagamit po sa politika. At ang ating pamahalaan, nakipagkuntsabahan yata di umano sa ICC
para po rito kay dating Pangulong Duterte dahil sa sobrang pamumulitika, demolition job, mga kababayan. Kaya dito po talagang po talagang ito kiisipin mo. Wala po talagang nilabag na masama ang dating Pangulong Duterte. Yung trabaho niya po bilang presidente ay protektahan po ang mga Pilipino. Lalo-lalo po nasasakop na po tayo ng illegal na pulburo ng ating buong bansa. At pati po ang ating pong taong gobyerno, naging narco-politics na nga, di ba? Laga na po, pati po kapulisan. Nagamit po dito sa narco-politics. Mga politiko, di ba? Na-involve po rito. Kahit po ngayon, hindi na presidente si dating Pangulong Duterte, nakita po natin ang kaganapan po ngayon. Parang sila nga po pala, totoo po pala yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na sila po, pati mga politiko, talagang tinangkilik po pala talaga di umano ang pulburon. Ginawa po nilang hanap buhay, negosyo ng karamihan, napakarami, lalo po yung sinasabing na nasa narco-list. Di ba? Kaya nakakalungkot lang po mga kabayan na ang nangyari po sa atin, lalo-lalo po sa dating Pangulong Duterte, yung ginawa ni dating Pangulong Duterte na pag-iingat sa atin, iningatan niya mga Pilipinong matitino, hindi ang mga masasama, tumatangkilik sa masama. Di po ba? Naingatan tayo ng 6 na taon ngayon. Yung nag-ingat sa atin ng 6 na taon, nagmahal sa atin, nagmahal sa bansa, nagmahal sa Pilipino, nagmahal sa mahirap, pinatapon ng mi-issue ng pulburon. Kung sino pa yung mi-issue ng pulburon, siya pa nagpatapon na wala pang napapatunayan sa bansa. Ano po bang napatunayan ng Pangulong Marcos sa ating bansa? Lalo-lalo po dito po sa issue ng narco-politics at lagana po na pulburon sa ating bansa. May nagawa na po ba siya? Sige nga. Ano po ba nangyayari ngayon? Patuloy na dumadami, lumalaganap yata ang pulburon sa ating bansa. Nagagamit na yata na naman ng mga tiwali. Kasama po yata ang kapulisan dito sa pulburon na ito. Di po ba? Kaya nakakalungkot lang. Kaya ito, nakita nyo po, yung mga lumalabas na po ang katotohanan kung anong klase meron ang ICC, lalo-lalo sa kanilang mga prosecutor o judge. Nakita niyo po, nandiyan ang bias. Nandiyan ang mga may kaso, may investigasyon about sa sex scandal. Nakita niyo po kung anong klaseng huwes o sinasabing prosecutor ang mga ito. Kaya nakikita mo, binubunyag at nahayag sila. Sila mismo may mga pasan-pasan na problema ang mga prosecutor. Katulad po nito ni Karim Khan. Di po ba? Marami pa po yan. Mabubunyag at mabubunyag po yan. Kaya po ito si dating Pangulong Duterte, talaga po mauwi ito. Mauwi po ng bansa ito, mga tambay. Dahil mismo itong mga prosecutor ay sablay na. At isa pa, wala pong jurisdiction na sa ating bansa yan, ang ICC. Hinatid lang po natin yan. Hinatid lang po ng pamahalaan yan na may issue ng pulburon. Tayo gumastos dyan, di umano. At ang hindi natin alam kung gaano kalaking pera po ang binigay sa kanila. Diyan sa grupo na yan, diyan sa ICC na yan. Gaano kalaking pera ni Juan de la Cruz ang ibinigay kaya dyan, di umano. Dahil hinatid po natin yan eh. Tinanggap po nila yan eh. Di ba? Dahil nga sa sobrang pamumulitika mga kabayan. Sana hindi po magtagumpay sila. Magtagumpay po sana ang mga kasamaan. Kasi nabubunyag na po eh. Yan, katulad po yan. Itong nangyari dito. Kay Khan, dito po kay Karim Khan. Grabe po. Matindi po yan. Alam po, kung yan po yung nangyari sa Amerika, hindi na po makakalabas yan. Hindi na po makakalaya yan. Nakakulong na po yan kung sa Amerika niya po ginawa yan. Yan po kanyang misconduct, yung kanyang sex misconduct na yan. Yung issue niya po na yan. Delikado po sa Amerika yan. Napakaswerte niya pa. Hindi niya ginawa yan sa Amerika. Mga kabayan. Swerte pa si Karim Khan. Nakita niyo po mga prosecutor, may mga karga-karga ring mga kasamaan, may mga masasama rin po sila na record, di umano. Di po ba? Kaya po hindi na po dapat pagtagalin talaga si dating Pangulong Duterte diyan.
mga kababayan. Dahil una-una, mga bias po sila. Bias po sila. Meron po tayong judicial, umiiral po ang ating batas. Bakit hindi politisin sa sarili nating bansa ang dating Pangulo Duterte kung talaga siya po ay nagkasala at napakaraming nilabag na batas? Meron po tayong sariling batas ang ating bansa. Meron po tayong soberenya. Kaya nga lang, nagkaroon tayo ng presidente na tinatawag ng dating Pangulong Duterte na mahina. Mahina ang ating presidente yata ngayon, mga tambay. At hindi yata marunong maging presidente ayon sa Vice President. Kaya po nagkaganito ang ating bansa. Nilagay po sa kahihiyan ng binagoong Pilipinas ang ating bansa, mga tambay. Nakita nyo po ang Amerika, yung kanila pong justice system ang umiiral, hindi po ang International Criminal Court. Hindi nila pinag-uubra yan. Di ba? Kaya nga po nag-sanction sila dyan dahil mahilig sila makialam. Bias pa sila. Meron lang silang tinatarget. Mga tambay, may tinatarget lang sila. Yan po ang talagang katotohanan diyan ayon mismo sa Amerika kay Donald Trump, mga kababayan. Pero ang Pilipinas, mga tambay, ay bilib na bilib po diyan dahil sa pamumulitika. Nagamit po kasi sa politika. Demolition job, mga kababayan. Kaya lalabas naman po ang tunay na katotohanan, mga kababayan. At hindi naman po magtatagumpay yan. Yung mga tao na yan, yung mga nang-ape, yung talagang nang walang hiya, nag-traidor, naghudas sa dating Pangulong Duterte, hindi naman po magtatagal ng matagal yan, mga kababayan, dahil lumalabas na po ang katotohanan. Nabubuko na po sila. Bukom-buko na ang kanilang ginawa sa dating Pangulong Duterte. Tapos, pati po ang mga judges o prosecutor ng ICC ay lumalabas na po ang kanilang mga baho. Mga kababayan, kahiya-hiya na po. Laganap na po sa international, pati po media, international media, ay kahiya-hiya na po ang International Criminal Court. Grabe, mga kababayan. Tingnan nyo, grabe kaswapangan sa kapangyarihan. Ayaw pang magbitaw, ayaw pang mag-step down. Talagang, yung kanyang pagiging prosecutor ay talagang hindi niya bibitawan ni Karim Khan. Yan po ang sinasabing sobrang gahaman di umano sa power, mga katambay. Ganyan po. Ganyan din po kasi nakikita natin sa pamahalaan natin. Sa sobrang kagahaman yata, kagreedy sa kapangyarihan na ipatapon ng dating Pangulong Duterte. Yan. Parang ganyan din po yata ang nangyayari sa ICC. Kay Karim Khan, nakitaan din natin ang pagiging gahaman yata at greedy sa kapangyarihan. Yan, mga tambay. Sana po, mauwi na po ang dating Pangulong Duterte. At malaki naman po talaga ang posibilidad na mauwi ang dating Pangulong Duterte. Dahil po sa sitwasyon. Unang-una, wala po siyang nilabag. Wala po siyang nilabag na batas sa kanyang ginawa. Trabaho po ng isang presidente, na protektahan mo ang taong bayan. Lalo-lalo na sa masasama na talagang laganap na ang kasamaan. Lalo-lalo ang bisyo na pulburon. Di po ba? Saka ang dating Pangulong Duterte, hindi po masamang tao yan. Nagbigay po yan ng warning. Ni-warningan niyang masasama, lalo-lalo tumatangkilik ng pulburon. At nagpagawa siya ng isang damukal buong bansa na rehabilitation center. Magparehab. Di ba? Magbagong buhay. Kaya lang, imbis na magbagong buhay, lumaban pa sa gobyerno. At yung mga narco-politics, sila ang naglinis. Sila ang gumawa ng masama. Di ba? Sila mismo. Yung mga sangkot sa narco-politics, mga kapulisan, politiko, nilinis nila yung mga sarili nila. Nilinis nila yung dumi nila. Sila talaga ang tsumugi. Yung po ang totoo. Real talk. Yung mga masasama po. Sinutsugi na nila para po hindi sila mabuko. Di po ba? Hindi po yan kasalanan ni dating Pangulong Duterte. Dahil po talagang laganap sa buong Pilipinas. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan. Thank you po sa inyo po, lalo-lalo po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong, biyaya sa inyong lingkod. Kingston 123 na Hong Kong,
Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid Dides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, at si Teodorico Erguisa Jr., at si Jovelyn Watanabe ng Japan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Shoutout po at syempre po, ingat po kayo, maingatan nawa po. Lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung panalangin at dasal po natin sa dating Pangulong Duterte at Vice President na maingatan po sila mga kabayan. At thank you rin po sa mga nagusto ng Tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat po tayo mga kabayan. Ingat po. Paalam po muna. Sa muli. Bye-bye.